So all in all, ang pinapaslang di umano nito ni Colonel Garma, according dito sa mainit na ibinahagi ko sa inyo na investigasyon na ito, ay mahigit 100 ang pinapaslang kinitilang buhay na inosente nitong si Colonel Garma. Loko-loko ito, dapat ho ito parusahan. Sakit sa dibdib eh. Kasi po, pumatay kami ng inosente eh. Bukod dyan, nauna na rin itinawi si Garma sa pagpapapatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Mahigit 100 din umano ang napapatay nang ma-assign si Garma sa Cebu City ayon kay Mayor Tommy Osmeña. Colonel Garma is a woman disguised as a meat lamb. But deep inside there, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matindi mga kaibigan. Itong dating police colonel na si Garma. Nako ho, sa maniwala kayo at sa hindi ho. Noon siya ay active duty pa bilang isang pulis sa panahon ho ni dating Presidente Digong. Ang kanyang pinapatay di umano ay mahigit 100. Nako, marami-raming buhay ang kinitil. Mahigit 100. Subalit ito nung siya ho ay tinalaga na nagtrabaho sa PCSO bilang manager. Ay 4 mga kaibigan ang di umano ay tinuturong utak siya sa pagpatay dito. Kung matatandaan nyo ho, sa bilibid ay 3 nakakulong. Siya rin ho ang inuugnay na nagpapatay at ang pinaka-mastermind di umano ay dating Pangulong Digong. At ito ang huli. Nung nakaraang hearing lang ng Quad Committee, ay siyang tinuro ding utak sa pagpatay na dati niyang kasamahan sa PCSO. Isang retired general, pinaslang na isang dating police colonel naman ang lumutang tumistigo upang ituro siya na siyang utak sa pagpaslang. So marami-rami ho, all in all. Noon siya ay active duty pa bilang police colonel, mahigit 100. Tapos nito ho, nagtrabaho sa PCSO, bali 4 ho ang kanyang pinapaslang di umano. May sakit ho ito. Sakit na pumaslang ng mga inosente. Dapat ito ikulong, parusahan. Mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong importanteng mahalaga na mainit na balita na ito. Dahil dito ho, naku po, grabe ang matutuklasan nyo na karumal-dumal na pinagagawa na pagpaslang na mahigit 100 na bilang na buhay ang pinakitil di umano nitong dating police colonel na si Garma. Rowena Garma. Ito ay dating napabalita ho rin ho ito. Lumabas sa Quad Committee na di umano ay syuta ni dating Presidente Digong noong ika-ngapoy siya ay pulis pa, mga mahal kong taga-subaybay. Masakit yung aking lalamunan na mamalat, mga kaibigan. But bueno, sana ho ay ito ho, pakinggan po natin, unawain. Naku ho, magugulat ho kayo. Ito na. Tahasang pinangalanan ng isang pulis ang nagutos sa kanya na itumba noong 2020 ang isang executive ng PCSO. Nang mapatay ang biktima, sa araw ito isinama sa drug watch list.
Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sakit sa dibdib eh. Kasi po, pumatay kami ng inosente eh. Emosyonal na humarap sa pagdinig ng House Quad Committee si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza mula sa PNP Drug Enforcement Group o PIDE. Kita niyo ho, nagdurugo ang puso nito. Ito yung police colonel. Active duty pa ito. Na sabi nga niya masakit sa kanyang loob dahil pinatay niya ang inosente na ito ay ang tinuturong utak ko itong si Garma. Ex-police Garma. Ibinunyag niyang ipinag-utos ni Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo ang pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong July 2020. Ang utak daw ng operasyon, walang iba kundi ang Noy PCSO General Manager na si Royina Garma. Ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Royina Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga illegal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Matatanda ang noong July 30, 2020, kinambangan ng nakamotorsiklong gunman si Barayuga sa Matindi ho ito. Ito ang tinatawag na sakit. Pag hindi ka nakapas lang, ay masama ang loob mo. Parang ganun na nangyayari ho dito eh. Dito sa babae na ito. Kay Colonel Garma, ex-Colonel Garma. Masaya siya kapag nakakapatay. Sa Calbayog Street, Barangay Highway Hills sa Mandaluyong, habang sakay ng pick-up ang biktima, namatay ang opisyal ng PCSO. Kwento ni Mendoza, 2019 pa niya natanggap ang utos mula kay Leonardo. Sabi sa kanya, ito ang magdidikta sa direksyon ng kanyang karera bilang polis. Hanggang noong June 2020, nakakontak ng hitman si Mendoza sa pamamagitan ng middleman at kapwa niya polis na si Nelson Mariano. Dito na nagbigay ng larawan ni Barayuga si Leonardo, gayon din ang plaka ng service vehicle na Maraming sangkot. Itong commissioner ng Napolcom. Sangkot din ho. Isang kernel. si Garma umano mismo ang nag-issue ng maitumba si Barayuga. Pinaghagian ng mga nasa likod ng krimen ang 300,000 pesos na galing daw kay Garma. Si Garma naman itinanggi ang akusasyon. As the board of the secretary just takes note, nagulat lang po ako, Mr. Nagulat Chair. lang. I didn't expect it. You would never, at any instance, order the death of any other person. Kalukuhan mo, nagulat ka, palusot ka na naman, Garma. Matindi ka. Marami mong pinapas lang, di umano. Maraming ebidensya na magdidiin sa'yo. Yes, Correct? Mr. Chair. Never talaga. Hindi po, lalong-lalo na po kasamahan ko pa sa opisina. Mabait po yung... Pati si Leonardo, pinabulaanan ang paratang. Lalong hindi ko po siya pwedeng utusan dahil hindi ko nga po siya ganong kilala. Alam ko lang underclass po siya. Nagulat nga rin po ako, Mr. Chair. Lagi na lang po ako nakasasali. Ayon naman kay Good Governance and Public Accountability Committee Vice Chairman Johnny Pimentel, Panay ang tanggi nila eh. Sige, tanggi lang kayo. Ba't nandyan ho ang matitibay na ebidensya? Dapat po ito ay makialam na ang mga kinaukulan para sa masusi na investigasyon at nang sa ganun sa lalong madaling panahon ay makasuhan at nang sa ganun po ay ikulong. iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang korupsyon sa PCSO noong panahong pinatay si Barayuga. Kabilang dyan ang irregularidad sa operasyon ng Small Town Lottery o STL. General Barayuga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO. The motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel. Maliwanag ho. Ang motive, ayon dito sa Quad Committee. Para hindi makapag-testify dito ho sa mga kalukuhan, katiwalian bilang General Manager na itong si ex-Colonel Garma. Garma. Lumabas din
na nasama lang sa drug watch list si Barayuga noong patay na siya. Bukod dyan, nauna na rin ibinawi si Garma sa pagpapapatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Mahigit 100 din umano ang napapatay nang ma-assign si Garma sa Cebu City ayon kay Mayor Tommy Osmeña. Colonel Garma is a woman disguised as a meat lamb. But deep inside there, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially... Maliwanag ho. Kakaawa ho ang mga biktima nito. Maliwanag ho na mahigit 100 ang pinapaslang siya niya. Di umano, nung siya ay active duty pa sa PNP. At sinasabi nga ito ay napakalapit at siyang nagapunti bilang PCSO na nagtatrabaho diyan ay itong ating dating Presidente Digong. Kaya malakas ang lobo nito eh. Dahil kay dating Presidente Digong. Sabit pa doon. Siya nga po'y nakakulong. 3 drug lord Chinese. Siya din ho ang nagmando para paslangin na utos din di umano ni dating Presidente Digong. So all in all, ang pinapaslang di umano nitong ni Colonel Garma, according dito sa mainit na ibinahagi ko sa inyo na investigasyon na ito, ay mahigit 100 ang pinapaslang kinitilang buhay na inosente nitong si Colonel Garma. Loko-loko ito. Dapat ho ito parusahan. Hindi pwedeng paligtasin ito. On the war on drugs. Pinasight in contempt naman si Leonardo dahil sa umuring pagsisinungaling tungkol sa pinatay na 3 Chinese drug lords. Nagbabalita mula sa... Talagang buti at may quad committee. Dahil yan ho, nung kapanahunan ng dating Presidente Digong ay nabaon ho sa hukay, nabaon sa limot, at kahit anong matitibay na ebidensya ho, ay hindi ho nagkaroon ng justice itong kaso na ito. Dahil alam niyo ho naman, nung panahon ni Digong, magsampa ka sa ng kaso kahit saan, ikaw pa ang babalik ta rin. Ikaw pa ang makakasuhan dahil sa kalukuhan, nagpagagawa at kapangyarihan, pangabuso ng kapangyarihan ng dating Presidente Digong. Hawak niya lahat nun eh. Kaya itong kanyang mga puwente, tingnan nyo ang ugali. Ganyan din ho. Ganyan ang ugali. Mantakin mo isang babae, ex-police colonel. Hindi ho ako may sabi. Maliwanag ho, diyan ho. Sa investigasyon ng Quad Committee. Hindi po ito sariling kuro-kuro. Mayroon pong buhay na testigo na nagpapatunay na itong si ex-Colonel Garma ay mahigit 100 ang pinapaslang ng mga inosente. Ayon dito, kay Osmeña, diyan sa Cebu, nung si Garma ho ay kapanahunang active duty sa pulis, ay mahigit 100 na po ang pinakitil di umano na buhay. Ba't ngayon ho, bukod pa itong 3 na nakakulong, diyan ho, sa kulungan, sa utos naman ni Digong, siya ang nagbando, nakitilin din ng buhay. At ito po naman, sa isang testigo na lumabas, na isang police colonel, ang tinuturo siya ng utak ng pagpatay sa kasamahan niya, na nagtatrabaho diyan sa PCSO, na isang retired general, siya din ho ang utak. Mga kaibigan, panahon na ho ito para tuluyan ng ikulong sa tunay na rehas na bakal, kaya't sa lahat ho ng kinahukulan na pwede gumalaw dito para makasuhan, galaw-galaw ho kayo. Nang sa ganun ho, maparusahan ito at maikulong sa tunay na rehas na bakal, dahil ito ngayon ay pansamantalang nakakulong diyan ho sa loob ng Kongreso. Muli po, maraming salamat. In reaction, isang like ko sa video na ito. Bye-bye, palapakan.